Ang paninira, the Vice President Impeachment Trial. Oy, update tayo Di tuloy-tuloy ngayon yung cross-examination ni Attorney Binluan. So isa sa mga tinanong niya is yung sinasabi ni Director Matibag na impormasyon tungkol doon sa kinontrata di umano o kinausap di umano ng Vice Presidente na papatay kay Marcos, kay Romualdez at kay Lisa. Ngayon, tinanong niya na kung pwede ba niyang i-reveal yun. Sabi niya, hindi, because it is confidential. Kung isukwe na daw ng impeachment court, depende daw. Di ba? Kung susundin nila o hindi yung subpoena, kasi confidential nga. So, inulit ni Binluan yung sinabi ni Attorney Jokno na ang katotohanan ay hindi confidential. So, tinanong niya, naniniwala ka ba na ang katotohanan ay hindi confidential? Hindi makasagot si Matibag ng matino. Sabi niya, siyempre meron tayong mga batas na dapat sundin. Sabi ni Luistro, objection, Your Honor, it is argumentative. Sabi ni Binluan, I will proceed. I have another question. Pero nasabi na niya. So kung matalino ka, iisipin mo na yung sinasabi ni Jokno ay binasag din ni Matibag. Na ang katotohanan ay meron ding confidentiality. Binasag niya na hindi ibig sabihin na ang confidentiality pag binasag mo, lalabas ang katotohanan. Hindi. Kasi merong mga batas na nagbabawal na ilabas yung mga bagay na dapat ay hindi ilalabas dahil nga ipinagbabawal ng batas. Yun yung message ni Binluan. Nakaigit na. Tuloy-tuloy tayo. Siguro naman naintindihan niyo yung paliwanag ni Senator Bongo tungkol doon sa sirkumstansya, yung context ng panununtok ni Mayor Sara Duterte that time doon sa sheriff. Ang sinasabi ni Senator Bongo, which is first-hand information dahil nandoon siya noong mga panahon na yon. Nagkaroon ng flash flood sa Davao, 31 katawang namatay. Pagkatapos itong sheriff mag-i-implement ng isang order for demolition na wala pang maibibigay na titirahan o nilipatan ang mga i-demolish. And the Vice President, Mayor Sara Duterte din, was asking for an extension of time para mailipat ng maayos yung mga tao because there is a policy in Davao City na bago mag-demolish, dapat merong lilipatan yung mga i-demolish. That is governance. That is protection of the people. That is government in action. Di ba? Tapos, yung papansinin nyo yung galit, hindi nyo pinansin that she was trying to protect lives, people. They are informal settlers. Hindi sila may-ari ng lupa. But they are human beings too. They are Filipinos, which the government should also protect. Di ba? The Vice President is very passionate in implementing what is due to the Filipinos. Meron siyang tapang at malasakit at yan ang kailangan natin ngayon dahil wawardi-wardi na ang gobyerno ni Marcos.